Ayaw koglingi sa imuhang katapad, Ignacia. Journey ni paingon sa Kalbaryo. To the Calvary. Dili ni katong kanta ni Kuya Dexter, ha? Ang sunod katong Shabu. Sa inang ka, nag-offering mi dito, ang request ng kanta, Shabu. Kaya atong gihatag ang atong ikanapulo sa Ginoo, pasalamatan nato siya sa tanang mga blessing nga iyang gihatag sa ato. Ug akong hangyoon katong Singers Hope of Glory, Shabu ang kantahon. Kasi na asa kitag tayo sa offering, Shabu ang kantahon. Grabe ang impact sa kanta ni Kuya Dexter nga apil sa offering. Gusto nila ipakanta ang Shabu. Di na ako ma-imagine ba? Hangyo si Kuya Dexter nga kuha na lang siguro kantahon na to, pastor, katong Kalbaryo kay murag arang-arang rato kay sa Shabu. Okay, so Journey to the Cross is our theme for as we preparing ourselves for the Lenten, no? The celebration of this Holy Week. Quaresma. Kikan siya sa pinulungan nga 40. So, from Ash Wednesday hangtod sa Black Saturday, munang ika-40 ka adlaw. Yeah. Sugat na ta sa pagka-banhaw ni Kristo. So again, usa ka kining buluhaton nga importante handumon sa simbahan, mga igsoon. Dunay mga tao nag-ingon nga ang pulong daw sa taong hapit na mamatay is powerful and true. Muna, kung doon na kay gusto ipangutana sa imong bana o asawa, paabuta siya ka ng hilimat yun na. Kay di nagid na mamakak. Ito mo, anak. Anang taong himat yun na, di nagid na mamakak. Pangutana, nangupit ka atong kwan sa una, no? Pasaylo ako. Di nagid na mamakak. Kanang hilimat yun nga tao. Huwag mo kasuway. Paabutan ninyo. Anong panahon na ninyo. Di na ginap ito mamakak ang mga taong hilimat yun. Di na gina mamakak. So, tanang isulti ana, tinuod na gina. Tinuod na gina. Munang, ha? O, manugun-nugun na. Tanang mga sala niya, iyan na nang ipangsulti. No? Pero si Kristo lahi. No? Kaysa dihang hapit na siya gikuhaan sa iyang kinabuhi, lahi nga mga pulong ang migawas sa iyang mga bakbak. It is powerful and it is so true. So, dili pagpangayo o pasaylo, dili panugun-tugon, kundili pagdasig sa mga tao nga nahabilin dinhi sa kalibutan. Panog na kong lingi sa imong katapad, igna daw siya, gumalaw-galaw ka para hindi ka pumanaw. Sa likat na po nga side, tignan po siya, gumalaw-galaw ka para hindi ka pumanaw. Basig mag-una patakang Kristo, basig Kristo mamatay karong Biyernes Santo pa. April 1 pa, April 11, 10. Oh. So, exercise ta, galaw-galaw. Wala kong tanaw ni mo katapad, lingia daw, malipayon ba? Okay, so this is the first time nga atong gisgutan ang kining 7 last words of Christ. No? Although, last year or many years ago, we back, ato siyang gina-celebrate every Good Friday. Ano gani ko ba, mapuzzle ko sometimes, why is it is called Good Friday? What is good about Holy Friday? Gani, what is good about Friday? Nga namatay man ang ato ang Dios. Kung imong tanahon, in human perspective, it is not good. When somebody is dead, di ka makaingon nga maayo ng adlaw. Tama ba? Example lugar, namatian kami ko nga, oy, bulahan kay mong adlaw karon igsuno, namatay imuhang ano. Murag lain pag paminaw, no? Pero lahi ang nahitabo kang Kristo. Sa diyang namatay siya, ang tawag, Good Friday. Because it is not focused on His death, but it focused on the reward of His death. And that is the salvation for every mankind. So, munang our thinking, murag, layo ragi kay sa hunahuna sa Ginoo.
Sometimes when we think about death, it is negative. But in Christ, it is positive. Kinsay gusto matog langit, taas kamot daw. Katong gusto lang matog langit. Kinsay gusto mamatay, taas kamot. Oh, di ba, lahi? Gusto ta mo atog langit, pero di ta gusto mamatay. Nga tanan mo atog langit, mo agi mangyug kamatayon. Gusto may mato, pastor, pero dili pa karon. Paabot lang mi sa rapture, pastor. Nindot dito itong rapture lang, no? Ang ako mga audience ba? Ang inyo pong magwawali, quits lang na parehas ang putang ibati. Pareha na ta, quits na, tabla-tabra na ta. Kasabot ko sa inyo kay mo, puna akong gibati. May mo pa lang napay. Ay, tulgatan diri lang ako. Okay, so, ang ato mga igsoon nga mga Catholic, pag Biyernes Santo, puno kayo ang ilang mga iglesia, ang ilang mga simbahan. Pero ang ato, pag Biyernes Santo, hawang kayo. Murag ngipon ni Pastor Ulan, one seat apart. Ayaw magtanaw sa akong ngipon. Ha? Why? Ambot. Nganong one seat apart pag ano. Anatay ko andiri sa Biyernes Santo, pero kasagaran sa mga membro, wala din hi, ma'am. Lingi arago ng likod. Muna silang wala din hi kasagaran. Kasagaran sa Biyernes Santo, wala na sila, ma'am. Pasidani sila daan, mga ayaw mo kawala ang Biyernes Santo, ha. Kay magkwanta. Kay diha magtapos ang ato ang series. Okay, so in Mark 15 verse 23, I'm so sorry, wala na ako nakahimo og PowerPoint, pero I will make it sure that bisag walay PowerPoint, pero akong wali na ay point. In Mark chapter 15 verse 23, and they gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. Do you know what is the purpose of this one? Why those soldiers gave this, kasagaran tagaan nilag bino, nya sagulan nilag apdo sa kanang mga mananap. Why is it that those soldiers keep giving this kind of things sa mga gilansang sa cross? Para dugay mamatay? Para dali mamatay? Para mapil nila ang pain? Dili pod? Ha? Yaga-yagaan nila? Wa pa kita kabalo dayan no? Ngano kaya? Dili. During those times, ang anesthesia is not available. So para kanang makunhud-kunhuran ang kasakit, ang kapait, sa gibati sa mga gilansang sa cross, ila silang tagaan og bino butangan og kanang apdo sa mga mananap, ipatulo sa ilahang mga dila para it serves as an anesthesia for those who had been crucified. Kay magsinggit man ni sila, magsinggita ni sila, magsigig pamalikas, magsigig panunglo tungod sa kasakit. So tagaan nila aning kining bino. So laktod nga pagkaistorya, hubugon sila, bangag sila. Murag mga adik na mga di na mubati og sakit tungod sa kanang gitawag nilang mamanhid ng ilang lawas tungod sa bino ug tungod aning gitawag nila nga mga apdo. Pero si Kristo, siya lang ang gilansang sa cross nga wala gyud midawag in this kind of kining sa ilang panahon sa una anesthesia. So kasagaran gyud mangayo gid ani. Hindi nga doon yung katapan. Bangag ba? Dili man po. Dili man po bangag. Dili po murag adik. Dili po. Nakasyabo. Wala man po. Okay. Si Kristo lang ang bukod tanging agilansang sa cross nga nagdumili sa pagdawat in this kind of treatment. Full blast kung imong tan-awon. Gusto niya bation. Gusto niya mabati kung unsa kasakit ang ilansang sa cross. So, buong loob niyang hinarap, kung sa Tagalog pa, ang kanyang kamatayan. Walay ko kahadlok, walay pagduha-duha, he faced it.
boldly. No? Ingon ana ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Giatubang niya ang iyang kamatayon sa walay ko kahadlok. Now, I want you to feel it personally. Kasi naka-experience din ng operation. Ako naka-experience ko sa akong hemorrhoid, si ano. Try to imagine daw, operahan ka without anesthesia. I want you to feel the pain personally. Kung unsa kasakit ang gibati ni Kristo samtang dito siya sa cross sa Kalbaryo. Kaya kung magtanaw mo siya sa cross sa Kalbaryo, murag general kayang ato ang kanabitang perception na matay siya dito sa cross. But don't you know the suffering that He underwent because of our sins? Don't you know the pain? Ang kining kasakit nga iyang naiaguman tungod sa atong mga sala. So lakton nga pagkaistorya, ginay-hinay siya patay, gitorture siya nga walay anesthesia. Samara nga gioperahan ka nga walay anesthesia. Ingon ana ang kahimtang ni Kristo samtang dito siya sa cross sa Kalbaryo. Now, painful na manggani nang operahan ka nga walay anesthesia. Patulugon pa man gani ka. How much more kung dito nagi ka sa cross sa Kalbaryo. In Luke 23 verse 39 to 43, this would be our text this morning. 23 verse 39. Unahon na to ang 39. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Okay, so verse 40. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art. Katulgo na gani kay ko mo pa ikong lisod-lisoron diri Jay ha. Kana. But the other answered, rebuking him, Don't you even fear God? Since you are undergoing the same punishment, it is a question. Okay, verse 41. We are punished justly because we're getting back what we deserve for the things we did. But this man has done nothing wrong. Praise God. In verse 43. And he said to him, mura ba na ang 42? 42 pa. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And in verse 43, the magic words. And he said to him, I will assure you, today, you will be with me in paradise. Our subtitle for our message today is the word of assurance. Last week, we talked about the word of forgiveness. Now, today, it's all about the word of assurance. Now, kung imong tan-awon ang kining storya, ang crucifixion has been scheduled already. So, na-schedule na nga aning adlaw dunay tulo ka tawo nga ilansang sa cross. But I believe that Christ is not one of them. Okay? So, gi-pre-forecast na. Pre-forecast pa. So, it is actually a pre-scheduled event. Nga aning adlawa, dunay ilansang sa cross nga tulo ka tawo. Kining duhadaan sigurado na. But I believe that Jesus or Christ is not included in the list. If you could still remember si Barabbas ba? Tama? When Pilate asked the people, kinsa inyong kay napatasan sa mga kanang customary sa mga Hudyo, every crucifixion, maghatag siya usa ka buok nga
tagaan og kagawasan. So naka-schedule na ni si Barrabas o kining duha ka mga kawatan. Kung imong tan-awon, kawatan, kriminal, dautan, wa kay makitang mga maayong buhat aning mga tawhana. Munang ingon siya nga, wa pa ka nahadlok sa Ginoo. Nga kita pamatyon man ta kay angayan mo kitang patyon kining tawhana way gibuhat bisag isa ka sala. So, salamat na lang sa Ginoo nga dunay usa ka kawatan nga nagdipinsa kang Kristo. Ang isa naglait kang Kristo, ang isa nagdipinsa kang Kristo. Kung imong tan-awon, they have different perspective on the man that is hung in between of them. Okay? So dunay tao diri sa pikas, dunay tao sa pikas, pero lahi ang ilang pagtan-aw sa tao nga naa sa tunga. And it will make the life of this man kining total turn point sa iyang kinabuhi. Now, back to our story. Now, sa diyang ningon si Barrabas nga wa ko'y nakitang sala aning tawhana. Dili si Barrabas. Si Pilato. Dili si Piñato. Pilato. Itong Piñato mo ta itong gikaon paingon sa ano. Dili Piñato, Pilato. Kailan mo Piñato? Duha ka pinya. Duha ka pinya, Piñato. Joke. Pag-genius mo ganyan. Kana mga tawa mo na mga genius. Tawa na sila na. Joke lang, mama. Tawa lang kung tama mo eh. Maganda. Okay, so, apil na si Barrabas sa na-schedule. Ingon si Kristo nga manghunaw po aning tawhana. Kay wa ko'y nakita sa iya during sa iyang trial because si Poncio Pilato or si Pontius Pilate mo'y nag-act as the judge of the Supreme Court during the trial of Christ. Ingon siya, wa ko'y makita bisag usa ka gamayng sala aning tawhana. And therefore, I cannot condemn him to death. Sumutong tagaanyag option ang tao nga gusto gid niya nga si Kristo buhian unta. Pero wala siya katungod kay ang tao man ang mupili. Nangutana siya. Okay, katawhan sa Israel, kinsa inyong gusto buhian? Si Barrabas o si Kristo? Singgit sila, si Barrabas, si Kristo ilansang sa cross. And that is why, si Barrabas, I believe nga kini si Barrabas, muni ang leader sa mga rebelde. Because there was a revolt or kining gitawag na to, rebellion or say tawagan na resistance against the Roman Empire. So doon ay mga ang gitawag, kisa naka-eskwela diri sa seminary, gitawag na to zealots. What are the zealots? Kana mga tao nga gisilutan, gihugman. No. Zealots. Z-E-A-L-O-T-S. Zealots. So mao ni sila ang mga rebelde sa unang panahon nga nag-alsa batok sa panggamhanan sa taga-Roma. So they were the Jews, mga Hudiyo ni sila, nga gusto nila palagputon ang mga nasa panggamhanan sa Roma. So, I believe nga, kini si Barrabas, siya ang leader. Kaya nga naman, siya man ang ilang gipili nga pagawson. And that is why, tungod kay wala naman ang ikatulo, nga ilansang, si Kristo ang nabutang. So, nakaschedule na nga dunay tulo ka tao nga mamatay aning adlaw, but Christ is not in the list. Pero grabe yun mag-orchestrate ang Ginoo. Amen? Okay, so, dito na. Tulo ka tao ang mamatay aning adlaw. Ug ang duha, kakawatan naa sa iyang wala, ug naa sa iyang tuo. Ang kalainan nila, kay kining duha, makasasala, ang tao nga nasa tunga, walay sala. Kung imong tanawon ba, si Kristo na tao outside the wall of Jerusalem. Asa siya na tao? Bethlehem. Sa Nazareth siya nagdako. Gikan siya sa Egypt, sa diyang niingon na ang anghel, nga pwede ka na mo pauli sa Nazareth. Kay gikan mag sila sa Nazareth. Ni-travel sila sa Bethlehem because of the registration. Katong itong census. So, dito man sila si Maria, o si Joseph, dito sila nagkita sa Nazareth. Pero tungod kay si Joseph, taga Bethlehem man.
So kinahanglan siya mo uli dito aron magparehistro sa census nga gipatuman ni kuan, ni Emperor kuan, basta kay Emperor Caesar. Okay. And then one night gipadamgo si Joseph nga dad-a ang imuhang asawa ug anak didto sa Egypt kay nganuman naay mga sundalo ni Caesar nga gusto pamatyon ang mga bata. Sumutong niadto sila sa Egypt. And they stayed there approximately mga 2 ka tuig. Aya sila nibalik sa Nazareth. So dito na nagdako si Kristo, man gitawag siya the Nazarite. The Nazarene. Okay. Munang dahil mga panata nato, Jesus Christ of Nazarene. Okay, dito siya nagdako. Okay. So, natao siya outside the wall of Jerusalem. And he will die outside the wall of Jerusalem. Itong gitawag nato Golgotha, the place of skull. Kung imong tanawon, Calavera siya nga literal kung imong tanawon ang bukid sa layo. So, his birth is outside the wall of Jerusalem, his death is outside the wall of Jerusalem, pero ang katawanan ngano? Pangatano ko niyo ngano? He will die for those people inside the wall of Jerusalem. Natao siya para sa mga tao na asa sulod sa Jerusalem, mamatay siya para sa tao na asa sulod sa Jerusalem. But his birth is outside and his death is outside. Gets ninyo? Feel ninyo? Palagpakan na to ang Ginoo. So grabe no, ang iyang kuano kahimtang. Natao siya para unta sa mga Hudiyo. Pero gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkamatay, gisalikway gid siya sa mga taong gipakamatian niya. Unya ingon pag siya nga, Lord, forgive them. Wow. Praise the Lord. These two men, these two criminals, kung imong tanawon, kining daotang mga tao nga nasa iyang kilid were the supporting actors of the great drama that will ever unfold in the history of the world. Mo ni ang pinaka-the best nga teleserye, dili nang kuan, dili nang probinsyano. Layo ra na ani. These two thieves were the supporting actors. And I don't know kinsay mo daog sa ilang duha sa best in supporting actor. Sa FAMAS na kailan ba sa nang FAMAS, tama? Sa nang FAMAS, Filipino Academy of Music and Science Award. Arts and Science Award, right? Mga niaging to, makainomdom ako murag na mention pa ko diha, naka-award ko diha, ma'am. Best in attendance. So, kining duha ka mga supporting actors, they were actually competing for supporting actor kisay mo daog sa ila sa FAMAS. Kay sa actor may nanalo na, may nag-champion na, si Kristo na, sigurado na wa nay lain. Pero sa best in supporting actor, duha sila nag-ilugay sa maong award. Pwede ko, glingin na yung katapat nga, murag katulgo na isa nga, ayaw katulog, basig kuhaong ka sa Ginoo. Kabalo ko sa inyong gibati. Pero naamo sa simbahan, aron maminaw sa akong wali. Wala mo diri sa simbahan, aron matulog. Kaya kung matulog mo, uli na lang mo sa inyo. Basig kuhaon mo sa Ginoo. Okay. Kung imong tanawon ning duha ka tawo walay kalainan, puro sila mga kawatan. Silang duha kawatan, silang duha criminals, daotang kaayo nga mga tao, silang duha nagbitay sa cross. And for sure, this very day, these two men is going to die. So, kung imo silang tanawon sa layo, walay kalainan. Pero, kung imo silang tanawon, i-zoom in, dunay kalainan kining duha ka tao. As what I have mentioned kaganina, they have different perspective. Doon na sila lahi nga pagtanaw sa tao nga nasa ilang taliwala. That is, kung unsa si Kristo, muna ang pinaka-importante nga masayran sa usa ka tao. They have different perspective about this person who are hanging in between of them. And that is why they ask two different things. Kita ninyo ang connection?
kung unsa ang imong panglantaw sa kinabuhi, mo apekto sa imong mga decision making sa kinabuhi. Okay. Atong basahon daw ang Luke 23:39. Mo ni ang perspective sa usa ka tawo. One of the criminals hanging unsa naman nabaliktad naman ni. There began to yell insults at him. Di ba ikaw aman ang manluluwas? Kung ikaw ang manluluwas, ingon siya, pamatud-i, luwasa ang imong kaugalingon ug i-apil na lang pud mi. So did you see the perspective of this man? What is his perspective? It's all about selfishness. Gusto niya receive clean. Dawlims. Receive clean kung sa English pa. Dawat limpyo. Asa ka makakita? Receive clean? So makaisog ka. Surong jail pa? Isog ka, gahi ka? Anong di makailansang sa krus ng angayan, makang ilansa kay makasasala man ka. Muna ingon tong isa. Gahi ka, unsa man ka diha? Nasuko na ning isa. Anong imo maning pariglahan ning isa wa maning gibuhat? Ikaw angayan man kang patyon, kita angayan tang patyon nga makasasala man ta. This man wanted escape, not forgiveness. Ang iyan ang gusto nga makalingkawas siya gikan sa kamatayon. He wanted escape, but he is not asking for forgiveness. How about the other person? I don't know kung asaan ni sa walas tuo sa ila, basta kay na sila sa kiliran ni Kristo. Nasa tuo. Okay. Ang nasa tuo ning katong nasa tuo tong right person kay right na daan. Ang right person naa sa right side. Tama. Pinag-gets na ako, kuya. Tama. Okay. But the other answered, rebuking him, don't you even fear God? Wa ba ka mahadlok sa Ginoo? Wa ba nang limbarot ang imong balhibo? Wa ba ka kilatig kulord? Ay, kita rin kilat ng kulord. Na? Kilat pastor, colored pag gina. Black and white, no? Colored ang kilat. Kulord yun ang kilat. Okay, sige na. Istorya lang taon niya na. Yagi na ito na pagkatawa kay... Ingon siya, since kita, angayan man tang silutan, kay mga dautan matang tao, pero kining tawhana, bisag usa ka salawaan ni gihimo. Unsa ang iyang gipangayo kang Kristo? Verse 41. Verse 42. Then he said, wow. Everybody read it with me. Jesus, remember me when you come into your kingdom. See it one more time. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Speak it like a personal prayer. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Wow. What a prayer. At the last moment of his life. Wow, grabe no. Munang usay mo disagree ko na mingon ta nga na mga panultihon. Mingon sila nga kung sakto ka nga nagsugod, sakto ka nga motapos. Kung usay mo nasugdan, kung maayo mo nasugdan, maayo pa ang imuhang hantungan. Sa kaluwasan lahi. Siguro sa ubang aspeto sa kinabuhi pwede. Kung dautan mo nasugdan, dautan po ang imong hantungan. Kung maayo ang imong gisugdan, maayo pa ang imong paingnan. Pero sa kaluwasan lahi. Kaya ang sinugdanan na ning tawhana, wag gi usa ka butang nga maayo sa iyang kinabuhi. Pero ang iyang ending, wow. At the last moment of his life, he made the very important decision in life. And that is to believe and receive Christ as his Savior. Because of his faith. Kita niyo yung prayer? Kita niyo wala? Kita sa screen, klaro kayo. What amazed me is a simple plea. O siyang ipangayo?
remember me. Nag-isumpay daw. Mabright ka di ba? Si Renz Birano man nakanta no? Remember me, wag kang nag-iisa kapag ako'y naghangan. Tama, no? Kanta na, no? Ingon siya, hinumdumi. Wala mo na-amaze sa iyang prayer? Ningon ba siya nga, Lord, uban ako sa paraiso? Ningon ba siya? Wala. Ningon ba siya nga, Lord, luwas ako? Wala. What a humble prayer. Nga, Lord, hinumdumi lang ko, Lord, pag naana ka sa paraiso, sa imong gingharian. Kung tuwa ka na niya dito, Lord, igo na nga imo kong handumon. Wow. I see the humility of this person. He understand nga dili siya qualified mo adto sa gingharian sa Ginoo. Because he knew from the start until the end, he is a bad person. Ingon na lang siya nga, Lord, bisag handumo na lang kunimo dito sa imong gingharian. Lipay na kay ko anak Ginoo. Wala siya ingon luwas ako, uban ako, wala siya. Wow, praise the Lord. Pero because of our generous God, unsa gitubag ni Kristo? Because of His generosity in verse 43, unsa yang giingon? No. I will not just remember you. I assure you, insya nga, dili talang kahinumduman. I tell you, today, sultian ta ka, ingon siya. Karon, makikuban ka, kanako, dito sa akong gingharian, palakpakan nato ang Ginoo. A simple prayer resulted into a great reward. Sobra pa ni sa nakadaog og migaluto. Dunay tulo ka tawo nakadaog og migaluto. Pero kining tawhana nakadaog og super megaluto. Palakpakan nato ang Dios. Super jackpot. Katong gi-announce na sa una nga pila to ka milyon tong sa megaluto? 72 billion. Grabing tao magpila. Kaya nga no gusto mo daw atong prize sa megaluto. But nobody, walay mo pila, kining gitawag nato super jackpot nga naa sa paraiso. Pero sa luto pertindaghanan ng andoy, nga mudaog. But this man won the best actor award, the best supporting actor from PAMAS. Daog siya. Woo, hallelujah. What amazed me, aning tawhana ang iyang pagtuo kang Kristo. Never heard about Jesus? Wa siya kadungog? Wa siya kakita nga nagbuhat siya mga milagro? Wala siya kadungog nga nagwali si Kristo? Never heard about Jesus. Never seen about the miracles he were performing. And what amazed me, while Christ was hanging on the cross, naked, bald, walay sapot. Ug ang naa sa iyang ulo ang tunukong korona. But yet this person comes to Christ, believe Christ, that He is the King. Hallelujah. Iyang nakita, tunukon nga korona ang nasa ulo ni Kristo. But this man believes that he is the King of Kings and the Lord of Lords. Extraordinary nga pagtuo, right? How can a man trust a person who is hanging, who is dying? One man hanging on the cross, dying, and so another one man hanging on the cross, dying with a crown of thorns. Dali ba ang pagtuo, anak?
Maglisod, maganitag tuo, bisag makita na tagmilagro. Kining tawhana, walay nakita, bisag isa ka milagro ni Kristo. Kining tawhana, walay nadunggan, bisag isa ka wali ni Kristo. Then, sa pinakaubos pagyod nga kahimtang ni Kristo, dito siya mituo kang Kristo. What an extraordinary faith. Tama ba? Tama. Praise the Lord. A dying criminal justly punished, but he hit the super jackpot this very day. Wow. Amazing. Jesus gave him a promise in verse 43. Og dinhi magsugod ang atong mensahe karong buntag. Our subtitle is The Word of Assurance. Let us dissect this one by one. Ha? Dili pa tayo introduction, ma'am. Illustration pa lang to. Wala pa introduction yun. Mo pa niya akong introduction. Aning saad ni Kristo dunay tulo ka butang nga atong makita. Let us dissect these three one by one. Number one, ingon siya, today. It means karon. He never mentioned tomorrow. He never said later. He never said next week. Next week. Okay, ubanunta ka sa paraiso, wala. Kasi ang ingon? Today. It speaks about immediate salvation. Write it down in your notebook. Immediate salvation. Ingon si Kristo, karon dayon, maluwas ka. Uban ka kanako sa paraiso. Dili ugma, dili unya, dili pohon, apan karon si Kristo mingon kaniya. It speaks about of immediate salvation. Ang kaluwasan, sa dihang mutuo ka kang Kristo, diha madawat nimo ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo. So ingon si Kristo nindot kay siya, kung asa man ang paraiso, uban ka didto kanako. I don't know asa ang paradise. Some of them believe that this is a garden somewhere. It could be in the New Jerusalem, I don't know. Basta Tamayong, I don't know. But some commentators believe that this is a garden, like the Garden of Eden. Number two, it speaks about, number one, immediate salvation. Pagdawat nimo kang Kristo, diha, luwas ka na dayon. But again, the sanctification process is ongoing. No? Salvation is a one-time event. Pagkaluwas nimo, luwas ka na. Dili kay luwas ka karon ugma nadisluwas na pud ka. Dawat na pud ka, naluwas na pud ka, nadisluwas na pud ka. Murag ko karon nalukit ka ugma, nadislocate na pud ka, nalukit na mo, nadislocate mo rin inanagot. Karon luwas ka, nadisluwas na pud, luwas dilingon na ang kaluwasan nga. Karon naluwas ka ugma, mawala pud akong kaluwasan. Dawat mo ginon, nabalik na mo ang kaluwasan. No. Today, karon luwas ka na. It's a one-time event. Pag luwas ka na, silyado ka na sa Espiritu Santo, luwas ka na, paingon ka na sa langit. Sigurado nang mamatay ka. Salamat sa isang nag-amen. Immediate salvation. Number two, this words implies that there is personal salvation. Everybody say, personal. Pareho ko lingan yung mga tapaling sa, walay personalan ba? Walay personalan ba? Okay, personal salvation. Ingon si Kristo, ang kaluwasan, personal. So, meaning, I cannot pray for others. Nga Lord, luwas na siya. Tama na ko sa pagampo. Pero I cannot make him to be saved.
I cannot make her, tama ba akong grammar, to be saved? Okay. Wala ko'y tao nga pwede luwason. Pero pwede i-lead. Pero pwede na ako siya giyahan, pwede na ako siya ampuan, but the authority of saving is in Christ. Amen. So I cannot save anybody. Amen. I can pray for anybody, I can pray for someone, I can lead him, but only them can make the decision of salvation. Ikaw mismo, ang personal nga mudawat sa kaluwasan. Hallelujah. Ingon siya, today, I will, tingala bitaw ko anino, kini nga text ba? I don't know kung it will make sense to you. Nganong diri ingon siya, karon dayon. Uban ka kanako sa paraiso, side by side. Mag HHWW ta. Holding hands while walking. Nindot ni sa mga kanang mag-asawa. Sa mga ulitawag dalaga pa, HHWT. HHWT. Sa mga HHWT, holding hands while talking. Mag-ulitawag dalaga pa. Pero minyo na, HHWW na lang. Holding hands while walking. Wala na talking. Nagapon? Pero wala nang holding hands. While talking na lang, WW na lang. WT na lang, wala nang holding hands. WT na lang, while talking. Okay, mag-asawa, nindot ni, buhaton. Manglakaw gani mo, manuri gani mo, dili mi. Manuri gani mo, HHWT mo. Holding hands while talking. So, istorya po panagsa. Okay, personal salvation siya. Side by side with Christ. Namiss ko ani ba kay ngano katong didto sa katibitang ang dato og si Si Lazaro. Lazaro. Gipasundo man siya sa anghel. Yan. Pero diri Wala wala man siya gisundo. Naman si Kristo, Pastor. Kung ayahayan niya no. Naman Kay pag-adto niya sa langit, uban gi siya kang holding hands while walking siya kang Kristo ba? Kita pohon sundoon naman ito sa anghel. Grabe. Kanagi ko, grabe ning tawhana. Sobra pa sa nakadaog sa super jackpot sa luto. Tama? Nakita ninyo? Amen. Siya lang ang bukod tangi nga wala gisundo paingon sa langit. Uban kang Kristo mismo. What an extraordinary kanang reward nga iyang nadawat tungod sa iyahang pagtuo. Ha? Mga tagbuutan kay murag mo consider na nato. Mga tagbuutan nga sama nato. Buutan. Kriminal, ma'am. Ingon ganina. Kriminal gani, murderer gani. Dautan gi kaayo. Okay, number 1, immediate salvation. Number 2, personal salvation. Number 3, today you will be with me in paradise. So sa pagkakaroon ka ng paraiso, napasiguro na sa langit. Kay, kung dito sa Book of Revelation, ang new heaven and new earth, dunay gituntun nga New Jerusalem. So, I believe nga kining New Jerusalem, ginapanday na ni sa Ginoo. Kanong kiningon mo siya nga, muadto ako didto. Aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. So, I believe that this New Jerusalem, as of this moment, is being prepared by Christ. So siguro na siya pamanday dito siguro sa atong mga lawa. Kay dito man ta magpuyo sa New Jerusalem. Nya ituntun man siya gikan sa bagong langit. Nya na diri ang bagong yuta, na diri ang New Jerusalem, na diri ang bagong langit. Murag na siya sa tunga-tunga ba, murag na sandwich. Murag gi-magnet. Murag siya gi-sandwich. Murag siya og kanang murag ham, ang pikas pan, ang tunga ham. Anong gitawag siya ham? Burger. Ang burger tawagan na ma'am, no? Burger din, ma'am.
Asa nang hamburger? Asa rin ang hamburger? Hamburger. Okay, so ingon si, kung imong tanawon, there is a heavenly salvation. Una, immediate salvation. Number 2, personal salvation. Number 3, heavenly salvation. Karon dayon, you will be with me in heaven. So, ang taong mamatay nga dunay relasyon sa Ginoo, human sa iyang kamatayon, he will be translated automatically to heaven in paradise. Mumanggapon ng gihisgutan dito sa katong ang datog si Lazaro. In the bosom of Abraham. I don't know if this is muna magining langit or langit-langitan lang. Kay sunugon pa man ang langit, nagamo pa daang langit o ang daang langit o daang yuta sunugon pa man. I don't know kung langit-langitan lang. Pareho ko pahinumdum man ang imong kuan, imong katapadig na nga. Ayaw lag kanang imong bitaw ka nga nagbait-baitan lang. So ingna siya, huwag kang magbait-baitan lang. Baka punta mo langit-langitan lang. O, ingna po, pikasabot ka, ingna mo, ayaw lang simba-simba lang. Kaya basik, sa langit-langitan lang. Kanang simba jud, kanang pagtuo jud. Walay, kanang gitawag na to commitment jud sa Ginoo. Okay, this man, I believe, will be translated into heaven. Grabe metamorphosis, betawag na kanang gikan sa butterfly nga mahimo siyang dragon. Cocoon. Okay. Gikan sa cocoon, mahimo siyang ang cocoon. Gikan sa cocoon mahimong tiil. Koko man to pastor, dili man to kokon, dili koko. Gikan sa kokon, di ba una na siya primero, ulod, larvae. Human sa ulod, mahimo siyang kokon. Okay. Doon na yung sa kabata, nakakita siya. Nakakita siya kining butterfly nga nag-transform. Tungkol kaya nakita niya sa ilang lessons kining word nga metamorphosis, gusto niya i-discover himself nga unsa gid ang mahitabo kining butterfly nga gikan so iya ging obserbaran every day iyang ginabisita, ginatanaw niya dito. And then in his surprise one day ang katong balay na ginahinay na og kanang nagkalihok-lihok ba, something is moving, murag naginay crack, murag ginahinay na gawas ang katong butterfly. Now, tungod kay naluoy ang bata, iyang ginahinay, iyang gitabangan ba? Nama siya sa sulod sa iyang kukon, iyang ginahinay o kanang, naggamit siya kang gamay kay nga tukog, iyang bitang padakan ang banga, ginahinay niya, very carefully iyang padakan, kay para makagawas lagi ang butterfly. And you know what happened? Sinahitabo. Ha? Wa mo kabalo sinahitabo? Parehas lang. Kaya dito nag-end ang story. Wala ending ang story. Dito na human. Watang ko siya na human. Okay, moving on. Dito, sa dihang gi-aplihan sa bata ang katungkan, nakagawas ang butterfly. Lipay kaya ang bata. But he was observing, many minutes have gone by, tingala siya nga ang butterfly di man kalupad. Nadiskubrihan niya nga naapektuhan ang change because nag-interfere siya sa gitawag na metamorphosis. The butterfly was not able to fly. So, nahimo na lang siyang butter. Na ang fly. Salamat, Kit. Salamat. Salamat. Ikaw sa mabiki. Wala siya kasabot sa atos mabiki. Wala natin sa mabiki siya.
Okay, so gipakita din ni how simple is salvation. No? Gipakita din ni sa Ginoo unsa ka simple ang kaluwasan. That everybody will or can be saved. Walay imposible. Okay, kining tawhana, imposible na kay maluwas, pero at the end of the day, he received his salvation. Ang kaluwasan, una sa tanan, dili tungod sa mga sakramento sa simbahan. This man never went to church. This man were never baptized. This man, sa pa, wala na naka-apil o communion o Lord's Supper. Wapod siya kadawat, pastor. Ha? Wapod siya na padawat. Wala po siya gipadawat sa Ginoo. He just prayed. Kahinom-hinom ko kagahapon. When I asked ang pinsan ni Pastora, ingon ko sa iyaha, kung atong pasudlo ng Ginoo sa imong balay, paghawa na mo dinhi, useless lang gihapon kung ang Ginoo wala pa sa imong kasing-kasing. So before nako ampuan ang imong balay, gusto nako magbuhat kag desisyon karong buntag. Dawaton ba nimo siya nga imuhang Dios ug manluluwas? Kaya kung himo nimo siyang Dios sa inyong panimalay, dapat una Dios siya sa imong kinabuhi. Hilak na siya, sige siya sulti, hilak. Ingon ko, shabu, tama ng shabu. Ingon ko sa iya, gusto ba nimo dawaton ang kaluwasan? Siya gusto na kaayo ko, pastor. Kung kabalo pa ka mag-ampo sa kaluwasan, siya kabalo. Na-amaze ko. Daghang kong tao nga kanabi taong gisultian sa kaluwasan, but only this person, ingon siya, kabalo ko, pastor, mo dawat sa kaluwasan. Good, then, okay, you can pray. Sugod siya kampo. Simple lang yung pag-ampo. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Dawaton ka na ko nga akong Diyos ug manluluwas karong adlaw. Tabangi ko. Asa man ni. So I believe nga napugsan siya pulong siguro sa una katong uban-uban lagi daw siya ni Papa Vic daw sa una sa na mag-crusade. Napugsan siguro siya sa pulong. Kabalo mo sa iyang pananahon? Gusto mo makabalo? Wala. Okay ra. Sige. Gusto, pastor, gusto. Gusto mo? Ang iyang pananahon, gipadamgo siya nga usa ka gabi nay usa ka tigulang na nigawa sa iyang damgo, gignan siya. Ayaw humana ang imong balay. Kay kung imong humanon ang imong balay na ay mahitabo sa imo. Wala pa na ito. Ayaw humana imong balay first night. Dayon, the night before me muadto didto, niadto mi Friday. So murag Wednesday or somewhere Thursday, gipadam ko na po siya utro sa atong tigulang. Ingon siya, mag-istorya tag balik kay wala na human ang atong istorya. Pukaw man siya. Ingnan na po siya. Ayaw humana ang imong balay. Kay kung imong humanon ang imong balay, na ay mahitabo sa imo. Kanya, gignan siya sa tigulang, diri lang taman ang imong balay. Gibaglisan daw niya. Ang kuko daw sa tigulang, gasiga. Gibadlisan, diri lang taman ang imong balay. Kaya kung imo ning humanon, na ay mahitabo sa imo. Pero ayaw ang nindot kay dunay gisaad. Ayaw kaguol nga dili mo human ang imong balay. Kay daghan pa ang mga panalangin nga mas nindot pa aning imong balay. Panalanginan takagdaghang panalangin. So pagsulti niya adto, kaingon ko nga kung ingon ana dili ni siya gikan sa daotang espiritu nga damgo. Kanang hiskot man siya panalangin. Og salamat sa kang pastora gitagaan siya og kaalam, siya ang naghubad. I-explain ni pastora kang sa iyang igagaw nga sa akong pagsabot. Di na mention pangalan no kay tabi naman na. Sultihan niya yung igagaw.
ingon yung igagaw. Sa akong interpretation, dito sa ilatanan, ang interpretation negative na. Pakuan ni na imong balay, pamisahi. Kay, kuan man sila, igsoon man nato no sa kuan. Pamisahi na kay dahil siguro daw tang espiritu. Ang mga pastor, paampuin na, ididikit na kay nanay daw tang espiritu na murag negative tanan ang gihatag sa iya. So, tungod na murag nagka-conscious siya na, anxious na siya, nga kanang dili siya katulog na sa iyang balay, di siya ganahan mo uli sa ilang balay. Nya tungod sa iyang murag na challenge siya ba? So iya hinong gihuman. Pagwapo nino niyang bayo kay panday man ni siya. Wilder panday murag kani Kuya Vic ba murag skill, mason, si tawag na nang mason, wilder, carpenter. Oh, round siya kanang dia sa stillman dia sa among barangay siya ginatigbuhat sa mga kwan mo nang iyang source of income. So iya hinong gihuman, murag iyang isulayan ba? Binuang iyang gihuman. Nagkasakit bitaw hinuon gina siya. So nisugod nagturok ang iyang pagbati nga kahadlok nga tinuod gid itong gisulti sa gulang. Nya dito gi-interpret ni Nainay ingon siya. Sa ako na murag ang imuha manggong kinabuhi naa na diha ga tuyok sa pagpamuhat og balay. Murag nahimo nimo siyang source of confidence. Murag nahimo nimo siyang source of life. Sa akong hunahuna ningon ang Ginoo nga undangi sa anak. Baliki sa ako, unaha sa ako. Kaya daghang pag mga panalangin akong ihatag sa imo. Sumuto iyang gipasabot. So murag na uli-ulian siya. So ako pong gi-confirm ang iyahang explanation ko nga tama bitaw gaw. Kaya kung gikan ni sa demonyo, dili siya mag-isgot og blessing sa imo. So I believe this is a good kining reminder. God is reminding you nga unahon siya. Sumutong midawat siya sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Dili tungod sa sakramento, ang kaluwasan dili tungod sa church. Kining tawhana wala na nakasimba. Ang kaluwasan dili tungod sa mga maayong binuhatan. Kining tawhana walay maayong gibuhat. Bisan kanusa. Walay laing gibuhat. And what really amazed me. Are you ready? Are you ready? Everybody say I'm ready. Okay. What amazed me? A man who does not fit to live on earth. How comes? He fits in heaven. Nasabtan ninyo? Ang taong wala, gidumtan, gikaligot-gutan sa kalibutan, nganong dito sa langit, pinangga sa Ginoo. Pwede di ay no? A man who does not qualify to live on earth, but he qualifies to live in heaven. Praise the Lord. What a word of assurance. Say it with me today. I will be with you in paradise. Say it one more time. Today, I will be with you in paradise. Okay, let us pray. Father, we thank you for reminding us today that our salvation is never about the church. Our salvation is never about our good works. Our salvation is never about the sacrament. Yes, we don't qualify on earth. But praise God, because it will make us all qualifies to live in heaven. Because of your love, because of your grace. Lord, we would like to thank you. We would like to bless you. We would like to worship you for what you have done in the cross 2,000 years ago. Music team, can you please help me? While you're sitting there,
Puntahan nato ang Ginoo. Then, try to reflect on the lyrics of the song. Korona mo nagidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabo sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan o kayuhan na ang kungo. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan o kayuhan na ang kunko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagkain, Thank you, Lord. imo ang Oh, tanang Jesus, thank you. dugo. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain, imo ang tanang dungo. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain, Hallelujah. imo ang tanang tungo. Hallelujah. Sa himaya o Hallelujah. kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain, imo ang tanang dugo. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Father, we thank you for sending your only begotten Son, not just to suffer, but to die in behalf of us sinners. We thank you, Lord, because we know that our names are listed. We're listed in the book of life. And as you have promised us, today we are with you in paradise. We just want to give you back all the glory and the honor as we are going, Lord, to commemorate, as we are going
going, Lord, to have a reflection, the approaching celebration of this Holy Week. Let it be, Father, that we will be sincere in our reflections. What we are going to learn, what we are going to hear, God. Make this one a lesson to be learned for us. Himuha, Ginoo, na kining mga butanga magpabilin sa among kasing-kasing, magpabilin sa among kinabuhi. Nga amo kang simbahon daygon, alagaron tungod sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Mangayan ka namong purong-purungan sa mga pagdaig o mga pagpasalamat. Ginoo, salamat kayo. Ang tanang dungog ug himaya among ibalik. Diya lamang sa pangalan sa Dios nga Amahan, sa pangalan sa Dios nga Anak, sa pangalan sa Dios nga Espiritu Santo. Atong palakpakan ang